Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng TV Patrol. Nakakabahala ito. Nagbabala ang AFP, Armed Forces of the Philippines, na hindi maasahang katuwang ang China sa harap ng posibleng joint oil and gas exploration. Ito ang pahayag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea. Akala ko si Tariela. Ano ba talaga? Baka ito naman si Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy. West Philippine Sea spokesperson si Tariela. Anyway, basta Rear Admiral, sabi niya, The Chinese Communist Party is not a reliable partner on the negotiating table. Historically, we have observed a difference in the way they speak and their actions on the ground. These are facts. These are recorded. Okay. So, granting na totoo itong sinasabi ni Rear Admiral Trinidad, ito lang ang masasabi ko niyan. Nagsalita na ang Commander-in-Chief. Para sa akin, pag nagsasalita ka pa ng ganyan na napapahiya ang Commander-in-Chief, para bang indirectly sinasabihan nyo na mali ang Pangulo. Hindi pwedeng makipag-negotiate tayo, hindi pwedeng maki-joint exploration dahil traidor ang mga yan eh. So lumalabas, hindi nila na-advise ang decision ng Pangulo, hindi dumaan sa, anong tawag namin yon, yung hindi dumaan sa complete staff action. Na bago siya nag-decide, inirecommend muna ng nasa baba sa AAP. Lumalabas, siguro, ito opinion ko lang na hindi nakonsulta ang AFP doon sa policy decision na makipag-joint oil exploration ang Pilipinas. Posible, sino ba kayang nag-advise noon? Posibleng Department of Energy? Posibleng DFA? At ang AFP or DND, hindi nila kinonsulta. Yun lang ang maisip kong dahilan. Bakit ang isang Rear Admiral, spokesperson ng Navy ba o West Philippine Sea, nagsasalita na para bang sinasalungat niya ang pronouncement ng Pangulo. Again, this speaks volumes of the kind of leadership we have. Sabog ba? Kung ako ang inyong tatanungin, napakaganda ang desisyon na yun ng Pangulo. Yan po ang future natin. Dahil hindi pwede na panghabang buhay. Aalis na lang tayo, tayong mga may edad na, senior citizen. Aalis tayo sa mundong ito. Susunod ang ating mga anak, mga apo. They will experience the same kind of problem. Dependent tayo masyado sa langis ng Middle East. Samantalang, nandyan yung langis natin sa West Philippine Sea. Why not try? Kaya ako, saludo ako sa kung sino man ang nag-advise sa Pangulo na gawin natin yan. That's the very best decision so far. Sana panindigan ng Pangulo yung desisyon niya. Sana hindi siya magpadala sa hunghong. Hunghong ba yung wag? Kasi ang China at ang USA nag-aaway yan palagi kung sino ang kakampihan ng Pilipinas. So, for the first 3 years ng administrasyong ito, klarong-klaro na kumampi ang Marcos Jr. administration sa US at pabor yun sa US. Ngayon, dahil sa problema ng langis,
biglang makipagtulungan ng Philippine government sa China, oil exploration. Ito, tingin ko lang opinion ko lang, ang Amerika hindi papayag niyan. Yun ang nakikita ko. Kasi parang dalawang manliligaw, nililigawan ng isang dalaga. Ang dalagang yan ang Pilipinas kasi nasa strategic location natin sa Indo-Pacific. Itong dalawang superpower gustong-gusto nila to exert their influence sa Pilipinas. At ngayon, advantage ang US dahil dumikit ang Pilipinas sa kanya. Ngayon, lumalamang ang China dahil sa Iran war na yan. Namumblema tayo sa langis. Tuwan-tuwa si China ngayon. Sige na, mag-usap tayo. Ito na, anong mangyari dito? Sana ang Pangulo, bago man lang siya umalis sa pwestong ito, mag-iwan siya ng magandang legacy. Sinasabi niya yung, baka hindi itutuloy ng successor ko ang legacy na simulan ko. Sabi naman ni Congressman Pulong, ang taging legacy ninyo is corruption. Your weakness as a leader at saka wala kayong magandang magawa. Simplest way na tugunan ang pangangailangan ng Pilipino, hindi nyo magawa. Grabing pagkasupalpal naman nun. Kung mayroong magandang legacy na maiwanan ng Pangulong Marcos Jr., pagalis niya sa pwesto, ito, masimulan, maplansya na, at pagdating ng next president, itutuloy na yan. Yan. Masayang masaya ako niyan. Kasi magkakaroon ako ng peace of mind ng aking mga apo. During their time, pag sila nang may pamilya, hindi na sila maka-experience ng ganitong kamahal ng langis, crudo. So, sana ayusin ng Marcos Jr. government ang kanyang hindi yung kinokontra siya ng AFP, napaka sama ang dating. Pat kung ano ang sinabi ng commander, toe the line. Kung hindi kayo maka-toe the line, alis kayo dyan. Ganun lang yun. I am the commander-in-chief. You follow me! Hindi niya makayang gawin. Dahil may mas malakas na boses sa gilid-gilid. Di wala na naman. Pornada na naman ang Pilipino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan ng Mugyero. Sa sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan ng Mugyero. Nasilo ko na nabugyan man eh. Ano nang lukot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Dapat dire na. Pililig video dire kay. Palo. Bunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang yero. Bunga ni sila gidupad pa eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pod ang ilang yero. So karon pila na ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kakapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day mong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na igo ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. Mm. So kuan gyud. Asa day mong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop. Igo ra gid ipalit og kang pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na Naapa di na estudyante. to matabang ng pagpait og sin kay wala na gid og kuan, wala na yung budget. Wala na budget. Salamat din sa kay sa Ginoo nga pagtabang na mog sin nga maka ilis daw na gidugato pa mong balay. So salamat kayo ba? Salamat kayo.
Mm.